senador na para bumoto lang na ma-impeach si Corona. So may problema din sa impeachment. Depende nga kung kakape o hindi eh. Ay dito naman kay Vice President Sara, pwedeng tumakbo din, kampi-kampi rin. Pwede rin tumakbo ang pera, pwede rin utang na loob. Bakit mo utang na loob? Sino ba si Sara? Sino si Bato? Sino si Bongo? Sino si Robin? Di ba mga kalyado ni Duterte yan? Sa palagay nyo, ilalaglag nila si Sara. Common sense. Kasi, yun nga, ang impeachment ay hindi hinahanap yung sinasabi nilang beyond reasonable doubt. Nagmura ba? Hindi. Parang hindi. Nagmura nga. Kaya lang siguro bugso ng damdamin. So gigit na. Pwedeng nagmura, mainit lang pala ulo. I-absueldo natin yan. Parang ganon. May konsiderasyon. Hindi ka guys regular court. Wala yung consideration, no exemption, no exception. At ang basihan ng paghahatol ay nakasulat sa libro ng batas. Nakasaad sa mga libro ng batas yung magiging hatol. Ikaw ba'y nagmura? Nako, patay ka na. Napatunayan, nagmura may mabidensya. Ikaw ba'y nanakot? Nanakot. Babasahan ka na, article section. Ito yung parusas dyan. Sa regular court, ganon. Pero sa impeachment trial, hindi ganon eh. Hindi ganon. So, iniisip ko tuloy, dapat tanggalin na lang pala yung impeachment na yan eh, para bang hindi makatotohanan. Bakit? Parang lang, pinagkakasundo lang sa barangay. Yung mga away lang ng mga pamilya, away magkakapatid, away magkakapitbahay, away mga magkakasama sa barangay, pinagbabati. Pwede pala yung pwedeng sa barangay nangyayari yun. At pwede rin mangyari sa impeachment, parang barangay lang. Bakit ka nagmura? Kasi init ang ulo ko. Ganon. Bakit mo tinakot yung ating Pangulo? Kung may mangyayari lang sa akin, hindi ko naman talaga apat mo naman papatayin yun kung hindi naman wala naman mangyayari sa akin. So sabihin ganon, sasabihin ng mga tanga na hindi tanga o kakampi lang, wala ito, absuelto natin to. Pangalawa, nako po, si Sara ito yung gusto kong maging presidente, para pag naging presidente ito, mailagay niya ako ng sa kanyang gabinete, mabigyan ako ng posisyon. Yun isa pa yun malakas to si BP Sara. Magtumakbo ito sa 2028, mananalo ito. Kailangan magsip-sip na ako. Ganon. Yun ang magiging basis ng pagboto ng iba. Kasi malakas to dapat tulungan ko to maging presidente to. Bakit naman akong boboto ng guilty? Gusto ko nga manalo tong Pangulo. So ang mahatol nila, not guilty. Ganun po yun ngayon yung galit na galit naman kay BP Sara,
walang ito nagminura yung kakampi ko. Sino yung kakampi mo? Si BBM. Ha? Kakampi mo pala yun? Oo. Kaya nagagalit ako. Ang iboboto ko pag tinanong, guilty. Di gano'n ang nangyayari. Depende sa boboto. Kung galit kay Sara dahil makabongbong, guilty si Sara. Pag yung boboto naman ay mahal na mahal niya yung dating Pangulo, mahal na rin niya yung anak. Pwede nga himurin yung, excuse me, sabihin, pikit mata. Pagka anak ni Duterte, without thinking, ang boto not guilty. Ganun. Yun ang pangit sa impeachment. So, sayang ang pera natin, pinasisweldo natin yung mga nandyan, gumagamit ng kuryente, tubig, mga allowance, malaking sweldo, at may mga countrywide development, tawag niya sa mga pork barrel, siguro meron din confidential pa niyan na wala nang ibang mag-iimbestiga. Hindi kagaya ni yung confidential pa ni Bibi Sara, nung secretary siya ng DepEd, may confidential fund at intelligence fund. Yun yung binubusisi ng mga House of Representatives. Parang ginigipit siya, parang nagpapapogi yung mga House of Representatives. Bakit? Ito parang common sense lang din, kasi gagamitin lang pa nila common sense kampiyan sa impeachment trial. Di isipin din natin yung House of Representatives, yung mga nag-iimbestiga dyan, yung nakasalang hindi nila kakampi. Pwede rin natin isipin, bakit? Ilan lang ba nag-iimbestiga? 5, 6, 7, o papangalanan natin 10. Yun lang yung mga talagang para sa katotohanan. Masasabi niya para sa katotohanan, walang kinikilingan. Paano yung iba? 200 plus yun na hindi naman nagtatanong. Ilan sa 200 na yan, ilan ang makasara dyan? At ilan na hindi naman nagtatanong kaya hindi natin alam kung paano sila magtanong kung ang pagtatanong nila ay talagang gigipitin si Sara kasi hindi nga kakampi. Kung hindi ginigipit, hindi nagpapakita, ibig sabihin makasara. Parang gano'n di ba? Pwede natin isipin na gano'n. Yung ilan lang yung nagtatanong, ibig sabihin pwede silang gumanap sa kanilang tungkulin na walang bias, pero ilan lang din sila paano yung mga nagtanong? Dami nun, 200 plus pa yun. Karamihan doon, siyempre Maka Duterte yun. Nako po. So para na lang tayo nanonood ng nito, ng pelikula ng comedy kasi matatawa ka dito sigurado kasi yung meron dyan yung boboto, walang paliwanag, meron dyan pilosopo, meron dyan hindi titingin sa pagmumura, wala yon, parang ganon. Nanakot pa daw wala yan, parang lukuhan lang. Kaya siguro baka mabwisit lang tayo. Yung iba nadidinig ko, huwag na lang ng panoorin kasi baka mabwisit ka, may stress ka lang, makasakit ka pa, sayang. Anyway, talagang batas yan, wala nga dapat tumigil dyan wala nga dapat nagkomento dyan na kagaya ni
ng ating Pangulong Bongbong na daw ituloy. Hindi kasi dapat siya nagsasalita. Tingin mo, kaya nga parang defective. Umpisa pa lang defective na. Mayroon na nagsasalita Parang bias na kaagad Parang may problema na Tingin mo, hindi pa nga nagsisimula, nagsalita na yung Pangulo Di, yun ang ibig kong sabihin na itong impeachment na ito. Mayroong paano yung salita ng ating Pangulo, wag ituloy. Di parang sinabi niya doon sa mga kakampi niya doon sa Senado, absoluto niyan kasi ayokong matanggal yan kasi kaya nga ayaw kong matuloy yan kasi ayoko rin matanggal yun kasi dati ko rin kaibigan yan, baka naman nabigla lang yung tao. So ibig sabihin doon pa lang pwedeng guide na yun ng mga boboto tama po ba? Paano yung kakampi pa ni Sara? So wala mangyayari, pwede natin isipin wala nang mangyayari, panalo na yan si BP Sara. Panalo na, ibig sabihin absuelto. After all, lahat naman tayo nagkakasala lahat naman tayo nagmumura pag nagagalit, totoo yun. Kaya lang may batas publicly kasi sinabi ni BP Sara minura niya sa publiko pangit kasi marinig ng kabataan yan. Kumbaga hindi maganda yan. Tinuturo natin na magandang asal sa eskwela ng mga kabata yung GMRC, gumalang, wag magmura sa matatanda, wag murahin ng mga principal, mga teacher, mga ganun, wag away. Tapos makikita mo Vice President minura yung presidente, pinagbantaan ba para bang away lang sa kalye, sa palengke o away bata. So sige po, parang naguguluhan din ako kayo na po bahala. Kung maguluhan kayo di naguluhan kayo, sana huwag kayong maguluhan kasi baka magka-stress lang tayo, ma-high blood tayo. Nako, mauna pa tayo doon sa hatol ng mga senador. Ako, Diyos ko, bakit tayo? Wag naman sana, Diyos ko po. Sige, hanggang dito na lang po muna. Ito po yung aking opinion lang. Kayo, mga opinion din kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. Muli po, magandang araw. Kayo po ay nakikinig o nanonood sa programang Opinion dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Pakiusap po, please, in English ko na, pakiclick po yung symbol ng kamay dyan na naka-thumbs up. Pakiclick lang po bilang tulong nyo sa aking YouTube channel. At pindutin niyo rin po yung picture na naka-encircle, lalabas po yung profile, andun yung the word subscribe. Yung pong word subscribe ang naka-spell dyan, walang D sa dulo. Ibig sabihin pag pinindot mo yan, magkakaroon pa lang, doon pa lang magkakaroon ng D sa dulo, past tense na. Ibig sabihin pag pinindot nyo yan, madagdag kayo sa mga maniniwala kayo sa isang vlogger, sa kanyang mga sinasabi. Meron kayong tiwala, paniniwala sa mga sinasabi, o kayo na aliw o kayo natuto. So ganun lang po. Maraming salamat po muli at God bless. Sige, sabi naman ng Diyos pumayag huwag mo nang patayin si Hope. So, ano nangyari? Minsan
galing tapat, kumakain siya po ng anak ni Hope. Humangin ng malakas. O, bumaksak at bubungan. Patay yung mga 10 anak niya. Tapos yung mga lahat ng mga hayop niya na mayaman yun eh. So, ninakaw. Kinuha ng mga tulisan. Tapos, naghirap si Hope. Eh po, istorya yan ha. Ang pinag-usapan dito, pumayag ba ang Diyos na pumayag? Yung mamatay, sasaktan na si Hope na iwag na patayin. Anong nangyari? Namatay yung 10 anak niya. Oh, yung ginagawa ni Duterte, ang tanong, pumayag kaya ang Diyos dyan? Malamang, pumayag, di ba? Oh. Naglilinis nga siya, siguro. Handa naman niya sagutin yung ginagawa niya eh. Ang tanong lang dito, yung mga kampo niya, ayaw siya samahan pumunta sa impyerno. Samantalang si Digong, sagot nga niya eh. Hinahamon nga yung DOJ, bakit nangyayari hindi niya pa ako kinakasuhan? Kaya po, ikatotohanan eh. Ngayon, ang tanong ganito na lang. Di may mga investigasyon, ano po? Tama naman yung mga investigasyon, tama. Tinatanong, sumasagot naman yung si Digong. Tama yung mga ginagawa investigasyon kasi dapat lang ipatupad yung batas sa lupa. Huwag kang papatay. At yung pulis, dapat niya pumapatay. Ang trabaho niya na manghuli. At dali sa korte yung